Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Dumating yung Chinese premier sa Pilipinas ng panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo. So, ito na nga guys, no, circle. Nung panahon daw ni President Roa Duterte, nagkaroon daw ng gentleman's agreement. Nabalitaan nyo ba yan, mga circle? Na merong gentleman's agreement si Pangulong Duterte noon. Ilang beses na ho ako nanonood ng balita, pero wala ho akong naririnig. Kayo ba? May narinig ba kayo? Na nagkaroon ho ng gentleman's agreement. Kung napapansin nyo mga ka-circle, every time na bumibisita si BBM sa ibang bansa at may kinakausap na mga foreign dignitaries, no, lalo-lalo na yung mga pinuno, leader, mga consultant, no, every time na pumupunta siya sa ibang bansa at then pag dumadating siya dito sa Pilipinas, lagi niya hong binabalita kung ano yung mga pinaggagawa niya, kung sino yung mga kinakausap niya, kung ano yung mga naging achievements, kung ano yung mga napag-usapan. Diba? Sana ganun ang ginagawa ng dating presidente. Diba? Kumbaga open, kumbaga transparent ka kung ano yung pinag-uusapan. Dito guys, gentleman's agreement para hindi natin narinig. Anong malay ba natin kung anong meron dyan sa gentleman's agreement? The mere fact na hindi alam ng mga Pilipino yan, maituturing nating secret deal yan. Diba? Secret deal yan. Sabihin man ng mga, sabihin naman ni Attorney Harry Roque na hindi yan secret deal. Diba? Pero the mere fact na hindi ho alam yan ng majority ng buong Pilipino, secret deal po yan. Diba? Kayo lang ho nakakaalam kung anong merong pinag-usapan dyan. Diba? Pangalawa ho, nung time po ni Pangulong Roa Duterte, diba, wala hong media ang nagko-cover, no, sa kung ano ang nangyayari sa Ayungin Shoal. Bakit? Kasi unang-una ho, pinagbawalan po ata ni Pangulong Duterte na magpatrolya ang ating mga Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Diba? So, the mere fact na nagkaroon kayo ng gentleman's agreement, verbally, maituturing ho natin secret deal yan dahil hindi ho alam ng buong Pilipino, ng halos Pilipino, yung ganyang kalakaran, yung ganyang usapan. So, panoorin natin guys. Pakinggan pa natin si Harry Roque kung ano pang mga sinasabi niya. Sa Pilipinas. So marami pagkakataon talaga na nakapagpulong ang presidente hindi lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister ng China, kundi sa premier at saka kay President Xi dito sa Pilipinas, sa China at sa iba-iba pang venue. Despite the arrangement, China launched a water cannon attack against a Philippine resupply vessel near the Ayungin Shoal in 2018. Roque says the move angered the Davaoenyo leader, and Chinese officials who were summoned to explain the incident noted that they were upset over the ferrying of construction materials to repair the BRP Sierra Madre, a decades-old grounded warship that serves as the Philippines. Ay nako, tingnan nyo mga ka-circle kung gaano kawalang hiya ang mga Chinese na to, no, sa Chinese Communist Party, itong CCP na to. Galit daw sila dahil nagdala daw tayo ng construction materials. Diba? Hindi ba kayo nagagalit sa ganitong sitwasyon? Anong pakialam nila kung magdadala tayo dyan ng construction materials? Atin yung lugar na yan. Diba? Walang sinong pwedeng bansa ang magdikta sa atin kung paano natin i-exploit yung lugar na yan. Diba? Ang mga Pilipino, wala naman tayong mga kagamitang mga malalaki ng mga bulk, no? Wala ho tayong ang kagamitan na mga large vessel para lang makakuha ng isda, di ba? Ang meron ho tayo yung mga bangka, mga kawawa natin mga fisherman folks, di ba?
Anong ginawa ng China dyan? Sinira nila yung bakura natin, yung mga corals. Ang tagal-tagal na natin ini-exploit yan. Dyan tayo nangingisda sa West Philippine Sea. Ni minsan hindi ho natin nasira yan. Nung dumating ho ang mga Chinese dyan, diba? Ganyan na yung nangyari sa ilalim. Diba? Tapos ngayon magagalit kayo dahil magdadala kami ng construction materials. Para lang naman din naman yung maayos namin yung barko namin. Itong BRP Sierra Madre. Ayaw nyo. Bakit ayaw nyo magdala kami ng construction materials? No, ng mga repair materials. Ayaw nyo bang mas maayos ulit namin yung barko na yun? O talagang ayaw nyo dahil gusto nyo masira yung barko na yun? Diba? Diba nakakagalit yung ganyan? Ay nako. Noorin pa natin mga kasi. Lone outpost in the Ayungin Shoal. Roque clarifies that contrary to China's recent claim, Duterte never agreed to tow the BRP Sierra Madre away from its location. Chinese officials earlier alleged that Duterte had also agreed that only a lone resupply vessel will ferry basic supplies to Philippine troops aboard the grounded warship. So dun sa usapin na yon, lumabas na kaya nila winater cannon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Nang matapos naman yung insidenteng yon, wala nang ganyang insidenteng nangyari. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharap. Kaya mo mga ka-circle, narinig nyo ba yun? Panoorin ulit natin. Okay lang kung i-replay natin guys. Na kaya nila winater cannon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Nang matapos naman yung insidenteng yon, wala nang ganyang insidenteng nangyari. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharap. Now, lumabas na. No? Ang sabi nga nila, kahit gaano ka magsinungaling, di ba? Kahit gaano ka magsinungaling, mahuhuli ka pa rin sa bibig mo. Attorney Harry Roque, sabi mo, dyan sa agreement nyo, dyan sa China, di ba? Kaya sila nagagalit at kaya tayo wino-water cannon ay dahil sa tayo ay nagdadala ng construction materials, ng repair materials. Diba? In the first place, paano nila nalaman na mayroon tayong construction materials sa Onay sa May 1? Nakita naman natin yung video, diba, na wala namang mga construction materials doon. Ang meron lang pang pagkain at tubig. Pero bakit binomba pa rin ang China? Pangalawa, ang sabi nyo, nagagalit ang China dahil may dalang construction materials. At sabi sa kasunduan, no, hindi tatanggalin ang BRP Sierra Madre. Attorney Harry Roque naman, di ba? Attorney, sabi nyo nga ayaw tanggalin ang BRP Sierra Madre. Anong gusto ng China? Bulukin, di ba? Bulukin yung barko hanggang sa madurog. Ikatumbas din yun ng hindi pagre-repera. Pag hindi mo ni-repair ang barko, madurog din yan, mawawala din yan, di ba? Para mo rin tinanggal ang BRP Sierra Madre dyan sa West Philippine Sea. Diba? Pag yan ay durog, wasak, at hindi na yan lulutang sa tubig, aalis dyan yung mga kasundalahan natin dyan. So, anong mangyayari? Mawawala yung barko. Ayaw ito. Ayaw tanggalin ng China. Diba? Ayaw natin ipatanggal. Pero dahil sa ginagawa natin at ayaw nating kumpunuhin yung barko na yan, no? Nangangalawang na yan. Anytime pwede na yan lumubog. Ayaw nyo magdala ng construction materials. Katumbas na din yan ng pagtatanggal nyo ng BRP Sierra Madre dyan sa West Philippine Sea. Pinaganda nyo lang yung term. Diba? Ang gusto nyo tubig, pagkain lang. Oo, kailangan talaga ng Navy yun. Pero kailangan din kumpunihin yung bahay. Diyos ko naman. Kung kayo nga, diba, may bahay tayo guys. Hindi lang naman tayo nabubuhay dahil sa tubig, pagkain. Sa shelter din, kailangan din ng bahay. Kailangan ayos yung bahay natin. Ang sagot ng pagdating sa storm, diba, lumakas ang ulan, may masisilungan tayo. Hindi tayo aalis. Ganon din to sa barko. Diba?
Diyos ko naman, nga, Atty. Harry Roque, kung totoo man yung deal nyo na hindi kailangan magdala ng construction materials, napaka-BS ng deal na yan. No? Kailangan yung i-rescind dyan, kung meron man talaga. Kaya nga tama si BBM. No? Hindi niya ina-acknowledge kung ano man yung kasunduan na yan. Kung meron man, kinakansela niya. No? Nire-rescind niya yung ganyang klaseng usapan. Bakit? Dahil hindi tama. Diba? Hindi tama. Diba? Alam nyo guys kung bakit mga sir gustong madurog yan, diba? Mabulok yung BRP Sierra Madre, mawala yan. Para nang sa ganun ay masolo nila yung Shoal. Diba? Yan kasi yung balakid sa kanila. Diba? Ewan ko pa dito kasi sa mga grupo nila dating Pangulong Duterte. Diba? In the first place naman talaga, yung usapan naman, yung gentleman's agreement naman. In the first place, kung tutusin, sikreto naman talaga yan eh. Hindi naman talaga alam natin lahat yan, di ba? Siguro dahil sa napiko na lang siguro yung Chinese, no? Dito sa presidente natin. Dahil yung presidente natin, sabi nga nila, weak leader, di ba? Eh, lumalabas, parang siya pa yung strongest leader na meron tayo ngayon. Diba? Sabi nyo nga, weak leader yan. May weak leader ba na ganyan? Diba? Lumalabas yung pagiging matapang pagka ang usapan ang pagprotekta ng soberanya ng Pilipinas. Diba? So, hindi tama yung ganyang klaseng deal kung mayroon man. At Attorney Harry Roque, anong deal yan? Kaduwagan yung mga ginagawa nyo dyan. Sa totoo lang, kaduwagan yan. Hindi yan makabayan, makapilipino. Diba? Spokesperson of former President Rodrigo Duterte says such a deal never existed. Attorney Salvador Panelo says he talked to Duterte about it and he said he never entered into any gentleman's agreement with China regarding Ayungin Shoal. Panelo adds, so ito na yung sinasabi natin, no? Guys, wala talaga. Ang sinasabi nila, ang sabi ni Panelo, wala daw gentleman's agreement. Come on. Naniniwala ba kayo, mga ka-circle? Wala daw gentleman's agreement? Saan kayo maniniwala? Kay Attorney Harry Roque o dito kay Attorney Salvador Panelo? Ako guys, sa totoo lang, mga ka-circle, hindi ko paniniwalaan tong dalawa. Pero maniniwala ako sa unang naging statement, no, ning Harry Roque. Diba? Anong sabi ni Attorney Harry Roque? Ang sabi niya, may gentleman's agreement. Actually guys, para sa akin, ang pagsasabi talaga ni Attorney Harry Roque, yung sinasabi niya gentleman's agreement, para sa akin, this is true. The only problem is, wala hong naniwalang mga Pilipino. Kumbaga, ang ginawa talaga siguro dito ni Attorney Harry Roque is yung palamigin, no? Kasi naging mainit yung sitwasyon, naging mainit kasi yung usapan dun sa Manila Times, no? Na yung Chinese official nagsalita na merong nagkaroon na agreement si President Xi Jinping at saka si Rodrigo Duterte, no, yung dati nating presidente. So, in that way, pag sinabi kasi nila yung gentleman's agreement, alam niyo yung parang lalamig, di ba? Kung naririnig niyo, parang malamig sa pandinig. Diba? Eh hindi kinagat ng mga Pilipino. Bagkos ano nangyari? Sinabihan nila ang dating presidente na traidor. Diba? Traidor daw sa bayan. So nagalit lalo yung mga Pilipino. Kasi inamin na eh. Diba? Inamin, parang kumbaga yung akala nila nung pagsabi nila yung gentleman's agreement is parang siguro lalamig, lalabnaw yung sitwasyon. Kaso hindi, lalo pang naging mainit. Diba? So nagalit yung mga tao. So dahil sa nagalit ng mga tao, no, siguro ganito yung sitwasyon nila, ganito yung drama nila. Oh, mali yung ano natin. So switch tayo. Palit tayo ng strategy. Oh, sabihin ko na lang na walang gentleman's agreement. It's just a testing the water. Yung pagkakasabi nila ng gentleman's agreement. Diba? Pero syempre tayo mga Pilipino, hindi na lang tayo mabobola. Diba? The mere fact na nakipag-deal ka sa China, nakipag-deal, nakipag-usap ka doon, di ba?
Tapos hindi siya favorable sa sitwasyon na meron tayo. No, para sa akin, kabaliwan yun, kabastusan yun sa soberanya ng bansa natin. Diba? Bakit ka makikipag-deal? Natalong-talo tayo. Diba? May kipag-deal ka na tanging pagkain, tubig lang yung bibigay mo doon sa BRP Sierra Madre. Payag kayong gano'n. Payag kayo na gumagawa ang China ng mga isla, kinakamkam nila ang isla dyan sa West Philippine Sea. Tapos yung ginagamit nilang materials igaling sa Zambales, mga buhangin. Kundi ba naman kayong mga nako, diba? Gagawa kayo ng isla, pero gagamitin nyo din pala yung buhangin na meron tayo dito sa Pilipinas, sa Zambales. Dredging kayo ng dredging dyan. Diba? So, that's enough, guys. Enough is enough. No? Sana mapukaw lahat ng Pilipino na itong ginagawa ng mga pro-Duterte, pro-China na to is hindi tama. Sana hindi pa huling lahat, no? Sana bigla silang magising sa isang araw, no? Na-realize nila na mali pala yung ginagawa namin. So dapat protektahan pa rin nila yung bansa. Diba? Kasi para saan din naman, guys, pag tayo ay magtutulungan, magkakaisa, aasenso yung bansang Pilipinas, no? Yan lang naman. So, sana, alam kong hindi naman masasama to sila, Attorney Harry Roque. No? May takot pa rin naman to sa mga to sa Diyos. Lalo na ito si Attorney Salvador Panelo. It's just that mayroon lang siguro silang ibang pananaw sa buhay. Pero sana, no, pero dito sa usapin na to, kailangan mong isarado yung mga mata mo at pakinggan yung puso mo bilang isang Pilipino. Yun lang sa akin. So, magandang gabi po mga Circle Sports.